rin yung mga racetrack eh. Bago yan umupo sa motor nila, grabe yung sabi niyan, grabe yung pag-encourage dyan. Pero siya hindi niya yung pinapakinggan. Iniisip niya kung saan siya pupwesto, kung paano niya talaga makikita, at kung paano niya madidiskartehan yung mga kalaban niya. Ganito ang ginawa niya. Yung pag-upo niya sa motor, isa lang yung tinignan niya, yung gulong na unahan niya. Bakit? Kasi yung gulong na yun, maling galaw lang niya, pwede siyang matalo. Kaya ang ginawa niya, paano pa niya gagamitin yung style na ginagawa ni Amber para yung motor dire-diretso. Etong ginawa niya, nag-focus siya sa motor, sa may unahan. Karamihan sa mga racing boy, o yung mga sumasali sa mga karera, ang focus nila sa likod. Kasi bakit? Lahat ng mga motorcycle, merong camera yan sa likod. At nakabalik yan sa dashboard ng motor nila. Para makikita nila kung meron nang umahabol sa kanila bibiritin yung motor. Kasi hindi mo pwedeng isagad yung motor na parang pastor, parang hindi naman yata sa Bible yan, parang motor yung pinag-aaral natin. Makinig lang po tayo mabuti, may matututunan po tayo. Amen? Dahil isa po sa mga way kung paano tayo makapasok sa Word of God, kailangan muna natin mapag-aralan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ang topic po natin na mag-focus. Amen? Nag-focus siya sa gulong niya sa unahan. Hindi siya tumingin sa likod. Yung camera ng nasa dashboard niya, tinakpan niya. Ngayon, nasabi ng coach niya, bakit mo tinakpan? Pinapahin ko siya 5 seconds lang, na-under na. Hinabol siya ng mga pagpalitan ko. Hindi, buksan mo yung camera. Ang ginawa niya, nag-focus siya sa ano kasi nakaganon siya eh. Di ba pag yung mga racetrack talagang nakaganon? Halos ganun na lang yung nakikita sa daan. Nagulat yung coach niya. Bakit paano siya nag-champion? No? Iba yung nagagawa sa tao. May desire yung puso. Amen? For example, mga estudyante. Saan ba tayo nagpo-focus? No? Pat sa test, siyempre kailangan natin mag-focus. Huwag mong tingnan yung katabi, uy, pakopya nga. Baka mamaya, malamangan ka pa niyan. Amen? O baka mamaya, yung katabi mo sa sobrang gusto mo na mangopya, pati pangalan mo, kinopya na. Amen? Alam niyo po ba, merong nire-remind si Lord sa atin pagdating sa salitang focus. Amen? Dahil yun yung iniwan niya ng salita kay Joshua. Kilala niyo si Joshua? Si Moises, kilala niyo si Moises? Okay, punta tayo sa may Joshua. Amen? Joshua, chapter 1. Parang alam mo natin ito. Magtatapos po tayo sa verse 9. Unahin muna po natin kung paano po nagsimula si Joshua. Amen? Sabi po dito sa may verse 1, nang mamatay na si Moses, nalingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanyang kanang kamay, sa kanang kamay niyang si Moises, wait lang. Nang mamatay na si Moses, nalingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moses. Si Joshua, kanang kamay ni Moses. Kumbaga assistant. Amen? Kanang kamay, kasi pag kanang kamay, pangalawa ka sa leader. Tama po yan? Pagka maganda yung leader, pag ikaw yung kanang kamay, kailangan hindi ka pwedeng lalaki. Okay, focus. Okay, commercial lang yun. Amen, okay. Sige, focus. Okay, ready na kayo? Amen. Okay. Si Joshua, ulitin ko, kanang kamay ni Moses. Ngayon namatay si Moses, may instruction na binigay yung Panginoon. Amen? Sabi ng anong instruction sabi ito? Patay na ang lingkod kong si Moses. Amen? So, nandyan po ba kayo? Kung may mga Bible kayo, pwede po kayo mag-open yung mga Bible nyo. Okay? Kung may mga, para hindi pa, baka mamaya sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Yari tayo kay Lord. Amen? Sabi ito, patay na ang lingkod kong si Moses. Kaya ngayon, maganda kayo, ikaw at ang lahat ng mga Israelites, mga Israelita. Dahil, bakit sila pinaghahanda? Tayo ba may nagsabi ba nun? May nagsasabi ba sa atin na kailangan mag-prepare? Sa music team ng True Life, kailangan
Ano pa lang yan, nagre-remind na ako sa kanila. Sige, kailangan, prepare na kayo, hindi na kayo kailangan i-remind. Kailangan maghanda. Amen, tulad nito. Biglaan lang kasi sobrang natin. Alam niyo ba, nakakatuwa pag ganito palagay ng marami. So kahit hindi pa tapos yung Monday, pero nandito na tayo lahat. And nakakatuwa ginagawa ng Panginoon. Bakit? Kasi sa ganitong paraan, gumagalaw pala siya, hindi natin nalalaman. Bakit hindi natin nalalaman? Kasi biro mo, okay, ganito merong taga Bintog, may taga San Jose, may taga Santo Niño, may taga Pandi. Amen? Baliwag. So pinakamalayo, Pandi sa Baliwag. Pero nandito tayo ngayon, walang problema sa mga sasakyan. But nung una ba, nagagawa ba natin to? Amen? Puro lang tayo live noon. Di ba? Pero ngayon, hindi lang live na live. Amen? Alive na alive. Amen? Nagbigay ng instruction yung Panginoon kay Joshua kasi namatay na si Moses. Akala nyo si Moses nakarating sa promise na hindi po. Bago pa marating nila Joshua at Caleb yung promise na napatay na si Moses. Kasi sa consumption, kasi matanda na siya. Amen? Kaya po tayo, may mga leader, may mga pastor po tayo, huwag naman po natin konsumin. Baka maagang uuwi kay Lord. Amen? Hindi naman po ganun. Kapatawa lang po ako. Ayaw nyo naman tumawad eh. Sino tayo? Amen? Okay. Kailan tapos na yung sa pagkakonesyo. Sabi ito, may instruction sa kamerong bilin. May bilin. Amen? Sabi ng Panginoon kay Joshua, magpakatatag ka. Amen? Magpakatatag ka. Sino ba dito yung mahina? Lahat naman tayo dito matatag. Amen? Lahat naman tayo dito strong. Bakit? Kasi pag hindi tayo strong, kailangan natin maging strong. Amen? Hindi natin kailangan maging mahina. Okay lang na mabagal tayong kumilos, pero strong yung natin. Pagdating sa Panginoon. Amen? Kasi alam niyo po, itong sabi kay Joshua, talon tayo sa verse 8. Okay? Huwag mong kalimutan, basahin yung aklat ng kautusan. Punta na yun tayo sa may salita ng Diyos. Bakit sinabi ng Panginoon kay Joshua na huwag kalimutan na basahin yung aklat ng kautusan? Sino ba dito yung nagbabasa ng Bible? Yung hapon na nagbabasa ng Bible. Yung hindi ka ba makatulog pag hindi ka nakapagbasa ng Bible? Parang sa atin lang ngayon, okay? Yung mga nauuso ngayon, hindi makakain habang hindi makatiktok. Wow. Ano, nag-try ako ng TikTok, hindi bagay. Talaga walang talent. Nag-try lang ako pero hindi ko pinog. Amen? Bakit mahalaga? Bakit binilin? Di ba pag umaalis tayo, nandiyo ba yung baon mo pag nagpunta ka ng school? Minsan tayo na mismo nagre-remind, yung baon ko. Pero yung mga alert ng mga magulang natin, talagang for example, Sunday pa lang binibigyan ng mga baon natin. Pag umalis naman tayo, ingat ka. So, mag-ingat tayo sa pagtawid. Di ba may gano'n may mga paalala? Kaya ito yung sinabi ng Panginoon kay Joshua. Okay, sabi dito, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ano ba para sa atin yung salita ng Diyos? Ano ba para sa atin yung Bible? Para ba sa atin aklat lang to? Para sa atin simpleng aklat lang to na okay lang na basahin, okay lang na hindi. Pero alam niyo ba, sa lahat ng aklat, sa buong mundo, ito yung pinaka-importante. Kasi bakit? Unang-una, ito po ay love letter ni Lord sa atin. Book of Instruction. Kung meron pa kayong alam doon, bukod sa instruction, bukod sa love letter, no? Ano nga ng Bible? Basic instruction before leaving earth. Instruction ng Panginoon na kung tayo kukunik sa salita ng Diyos, tatagumpay tayo. Amen? Okay, tapusin po natin para maintindihan po natin. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo itong araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Amen? Punta tayo ngayon sa Hebrews 4:12. Amen? Okay, Hebrews 4:12. Ito po, yung ibig sabihin, yung kung bakit hindi natin kailangan ilayo sa puso natin yung salita ng Diyos, yung Bible na nakasulat dito. Amen? Sabi ito, sapagkat buhay
at mabisa ang salita ng Diyos. Buhay at mabisa. Amen? Pag sinabing buhay, talaga makikita mo na sa ating buhay, active. Ang tao pag buhay, hindi gumagalaw. Pag buhay na hindi gumagalaw, siyempre gumagalaw yan, buhay eh. Ang halaman, pag patay, ano mangyayari? Maninigas yan. Matutuyo. Pero pag buhay, gumagalaw. Hindi nga magalaw yun ang hangin eh. Hindi. Kahit walang hangin, pag pumuspo ang bulaklak niyan, hindi pwede hindi gagalaw yan. Amen? Pag sinabi buhay at mabisa. For example, ang salita ng Diyos tumalab sa buhay mo, gumagalaw yan sa buhay mo. Amen? Pag may hiningi ka, lalong-lalo na yung motibo mo, eksakto, ibibigay ng Panginoon yan. Pero gaya ng sinasabi namin dati, na pag humingi ka, siguraduhin mo yung hiningi mo ay kailangan mo. Pag hindi mo kailangan, matalino yung Panginoon, hindi yan ibigay sa'yo. For example, kailangan mo na ng bahay dahil namumupahan ka lang. Kami, nagre-rent lang kami. Amen? Ibibigay ng Panginoon yan sa tamang panahon. Amen? Kasi kailangan maging wise muna tayo sa maliit bago tayo ay pagkatiwalaan ng Panginoon sa malaki. Amen? Isa sa natuwa ako sa ginawa ng Panginoon. Alam niyo ba nung nawalan ako ng cellphone? Binigyan ako ng cellphone. So, isa lang inisip ko doon. Patry ko yung verse ko ng kakayos. Amen? Kumana naman. So hanggat hindi nasisira, hindi nagbibigay si Lord ng cellphone. Ang mahal ng cellphone ngayon. Ayan. Siyempre, pag bumili ka ng cellphone, medyo may presyo na para maganda yung camera. Amen? Kahit na maitin ka, pwede ka papusin. No? Kahit na medyo hindi maganda yung pagmumukha natin, kayang pakinisin. Alam mo ba, nung nakagamit na-picture ako sa ibang cellphone, kung nakita ko yung mukha kong kinis, dali-dali ako punta sa salamin, kala ko makinis. Disappoint ako kasi cellphone lang pala yung papakinis. Amen? Gusto kong ibalik yung testimony ko, baka mamaya may mag-react, kaya hindi na lang. Baka mamaya mamaya yung mag-react. Amen? So, mabalik po tayo sa salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, pag dinala po natin sa ating puso, tulad ng mga crush natin, sa cellphone pa lang natin nakikita, kapag grabe na, nakapako na talaga yan sa parang, pag nakikita mo talaga namang pinakawisan ka ng malapot. Ayan, ganun po yung pag once na tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Huwag po natin palampasin. Huwag natin hayaan na malaglag lang. Amen. I-absorb po natin yan. Kasi po bakit? Magagamit po natin yan kahit hindi tayo pupunta. Iba yung nag-aari sa heart natin ngayon. Once na tayo nakuha mo yung salita ng Diyos, si Lord yung nag-aari sa puso mo, hindi ibang tao. Amen. Kaya bigyan po natin bigyan natin ng time si Lord. Bigyan natin ng pagkakataon na, Lord, gusto pa, meron ba dito nagsasabi na gusto pa kita makilala pa na mas malalim? Amen. Kasi karamihan ngayon, sabi ko natin sa karamihan ngayon, kilala lang si Lord sa pangalan. Meron akong dalawang video na sinave. Napakaganda ng testimony nila. Naalala niyo yung pumunta sa atin na inmate. Ano yung matanda? Tatay June. Inmate. So dati pinikwento niya si Butch Beliga. Amen? Tapos, nakita ko ngayon yung video ni Butch at yung testimony ng buhay niya. Kasama ng isa pang most notorious na miyembro ng bahala ng gang sa loob ng Bilibid. Napakaganda ng testimony nila nung time na encounter nila yung Panginoon. Sila po yung number 1 na hitman. Alam niyo ba, nasa loob sila ng Bilibid, pag inutusan sila na pumatay, makakalabas sila ng Bilibid para lang pumatay.
Pero nung na-encounter yung Panginoon, akalaan nyo napili ng mga leader ng bahala na doon siya pumatay sa loob ng simbahan. Alam niyo ba nung sasaksakin niya na yung isa, nakapagpasok daw niya kasi ng simbahan, nakita niya, tulad ng ginagawa natin kanina. Nakataas yung kamay, nagpapalakpakan, umaawit sa Panginoon. Alam niyo ba nung tinabihan niya yung isang nagpupuli sa Panginoon, hinuhugutin niya yung kutsilyo, hindi niya mahugot. Sabi niya, ano ba itong nararamdaman ko, parang sobrang bigat, parang nakapakat yung panaksak niya. Ngayon naalala niya yung sabi sa kanya ng mga kasama niya sa gang. Sabi niya, bakit walang dugo pag pumunta ka dito, bumalik ka sa ating selda at walang dugo yung kutsilyo mo, sa'yo ko yan gagamitin. Sabi na ganun ka. Kita nyo grabe yung pag-iisip niya, gusto niya pumatay ng isang lingkod ng Panginoon. Pero noong time na yon, hindi niya ina-expect na makakapag-pray siya ng oras. Kasi bakit? Mamamatay siya eh. Pero tayo na sabi niya, Panginoon, kayo na po yung bahala sa akin. Kung babalik ako sa selda namin. Pero alam niyo ba, pagbalik sa selda niya, may tumawag sa kanya. No? Mula ngayon, sa tao na to, walang gagalaw. Nabigla siya. Bakit sinabi ng mga, alam niyo kung sino yung tumawag sa kanya? Kalaban nila. Sputnik gang. Grabe mga tinawag sila kasi bakit? Sinabi niya, walang gagalaw sa tao na to. Tapos, every time na pupunta siya ng simbahan, hinahabol siya ng saksak. One time, nasalisihan siya dito ng kutsilyo. Tapos kinabukasan, punta na naman siya ng simbahan. Alam niyo po anong ginawa? Pumunta lahat sa kanya mga kaaway niya. Ngayon sabi sa kanya, okay na sige, hindi ka na namin balahin, hindi ka na namin makakabulin. Alam na namin na gusto ka na. Alam namin na naglilingkod ka na kung sino yung Diyos ang binikilala namin. Alam niyo po, ginamit siya ng Panginoon sa loob ng tulungan. Napakaraming tao na nakakilala sa Panginoon dahil sa isang tao lang na binago ng Diyos. Sabi ko sa inyo, pag ang salita ng Diyos, hinayaan po natin manatili sa puso natin. Gagawa at gagawa yan ng kamanghamangang bagay na makapagbibigay ng kalungkuran sa Panginoon. Amen? Tulad po natin, may mga Word of God po tayo. No? May nakatanim na po tayong Word of God sa ating pong mga puso. Kahit saan po tayo pumunta, anytime pwede tayong makapag-ikari sa tao. Lalong-lalo na yung tao na ikari sa atin ay hindi pa talaga kilala kung sino yung totoong Diyos at nagdilikuran natin. Kaya nga sabi ng Panginoon ko Diyos, huwag mong naliligtan ba sa aklat ng kautusan? Kasi yung aklat ng kautusan, buhay at mabisa sa buhay natin. At kahit sino mang tao na makikinig at magsiseryoso sa salita ng Diyos, gagalaw yung salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga po, hindi po nakakapagtaka kung tayo po nakaligtas sa COVID-19. Alam niyo ba, nung hindi pa pumapasok sa Pilipinas ang COVID-19, ano sabi ng isang bishop sa Davao? Yung coronavirus, hindi yan nakapasok sa Pilipinas. Kasi bakit? Dahil ang unang pag-aaral sa COVID-19, hindi siya talaga makatagal sa mainit na lugar. Pero dahil pagpasok nung time na inoobserbahan palang meron na palang kaso sa Pilipinas ay hindi pa nalalaman. Amen? Kaya nung pumutok yung balita na meron na case ang COVID-19, sumami na. Hindi na nabantayan sa isang tao. Anong dapat gawin ng tao dito sa Pilipinas? So bilang isang Kristiyano, anong dapat natin gawin? Number one, syempre yung sandata ng ating panalangin. Amen? Sa tingin po natin kung hindi ka nanalangin on time, nananalasa yung coronavirus, may posibilidad tamaan ka ng virus. Kung layo ka sa Panginoon, malaki yung posibilidad na tamaan ka ng virus, baka ikaw paunahin. Kasi di ba nandiyan sa may Psalms 90, kailangan hindi tayo matataw kahit libo-libo yung mamatay sa harapan natin, hindi tayo dapat matakot. Kasi bakit? Kasama natin si Lord. Amen? Kaya nga bilang mga anak ng Diyos, huwag po natin isipin na lumalayo yung Panginoon. Bakit? Kailanman hindi lumalayo yung Panginoon sa atin. Anong dapat natin gawin? Kasi minsan lumalayo sa Panginoon eh. Amen? Naranasan ko po lumayo sa Panginoon 2 years. Sa 2 years mo na yun, walang nangyaring maganda sa buhay ko. Walang nangyaring maganda sa buhay ko. Nandiyan bumalik yung bisyo, bumalik yung inom,
No, bumalik yung pakikipag-away. Nadodoble pa. Ba't gusto niyo ba? Sino po ba yung gustong ng ganung buhay? Di ba wala naman? Kasi bakit? Binago na tayo ng Panginoon. Tingnan niyo po yung buhay niyo na nakaraan nung hindi niyo pa nakikilala si Lord. Ano po yung buhay na meron tayo noon? At ngayong binago tayo ng Diyos, tingnan niyo po yung noon sa ngayon. Kaya nga pwede kayong mag-picture tapos post niyo sa Facebook eh. May magko-comment niya, ano tinitingnan mo? Bakit ang lahi ng tingin mo? Siyempre, tinitingnan mo yung buhay ko noon. Sa buhay ko ngayon. Okay? Pwede niya naman sabihin, medyo pa-excite pa kayo. Namimiss ko siya. Diba? Meron ganun eh. Meron kung mga nakasya naman ganun. Namimiss ko siya. May nakulat siya. Okay? Ilan pa kayo? Parang mga inaantok yata tayo. Nakapokus. So, mali ka. Nakapokus kami. Sorry naman. Ayan. Na gano'n lang. Okay. Sala na po ba natin yung kayang gawin ng salita ng Diyos sa buhay natin? Amen. Hindi pa tayo tapos. Ito po sabi ka, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas, no? Kaysa sa alin ng espada, na magkabila yung talim. Sino ba dito nakakita na ng double blade na katana? Di ba yung pinakasikat na samurai ngayon yung katana? Alam niyo yun? Grabe yun. Pag kinuha ng panday yun, talagang bilog pa. At pinukpok ng pinukpok, lumalapad. Pag dinana sa mga grinder, mga sander, mga liha, tumatalim. Kung nakapanood kayo ng mga paligsahan ng pataliman, no? Sa may Japan, grabe pagka ginamit yung katana, kahit na 4 na malalaking kawayan, kayang biyakin. Babae pa yung may hawak. Mas matalas pa dun. Yung ibig sabihin ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Tumatagos yan sa pinaka matabang bahagi ng ating puso na kung saan dati ay hindi ipapagamit sa Diyos. For example, yung bone marrow, sarap nun, di ba? Tayo meron din nun. Nasabi dito, tumatagos yun. Sa puso, sa espiritu, sa kaluluwa, tumatagos yun. Amen? Kung baga kayang basahin ang salita ng Diyos yung pag-iisip mo at yung puso mo. Tulad ngayon, hindi ko alam kung ano mga nasa isip nyo. Baka mamaya, iniisip ng iba dito, magtatagal kaya ito. Kanya na ako. Amen? Meron namang iba nag-iisip, ang sarap makinig ng salita ng Diyos. Iba-iba yung iniisip natin. Meron namang iniisip dito, ano kayong ginagawa ng baby labs ko? Huh? Namimiss niya kaya ako? No, tagluto na kaya yung nanay ko para pag-uwi ko sa bahay, kakain na lang kami, hindi ko ba yung ganon? Hindi ko alam yung mga iniisip nyo. At hindi nyo rin naman alam kung anong iniisip ko. Di ba? Maaaring hindi na natin pabalikin yung mga taga-bandi. Pwede rin yun. Pero hindi ganun iniisip ka. Iyahatid namin kayo mamaya. No? At siguro sasama ako na para makating ng bandi.